Okay, so good day. Another na application ng integral calculus ay yung volume by integration. So meron tatlong method. Una ay yung tinatawag na circular disc method. And then yung pangalawa yung tinatawag na shell method. Tapos yung pangatlo ay yung tinatawag naman na circular ring method. Okay, so paano nga ba yung circular disc? Disc, K yun na K. K to K. Yan. Okay, so parang ganito ang nangyari, no? For example, meron tayong curve dito na dalawa. Okay, ito. Tawagin natin na y up kasi nasa upper siya, no? Mas mataas siya. Ito naman yung y low natin. And then, gawa tayo ng horizontal strip. Sa pagitan ng dalawa, tawagin natin na dx, yung kanyang base. And then, of course, yung kanyang height, ito yung kanyang height. Y up less y low. Yan. Na ngayon, ito naman yung natin, yung axis of rotation. No? Por halimbawa, sa line na ito, paikutin natin itong strip na ito. So, kung titignan natin yan, magiging ganito siya. Kung titignan natin sa kanyang side view. Okay? So, sa view naman na ito, kung titignan natin, magiging ganito siya, no? Ito yung butas. Ito yung butas banda, yan. Sa loob nito, ito yung butas. So, parang magiging siya, no? Disc talaga siya, na mayroong butas dun sa gitna. Okay? Now, kung i-apply natin ang integral dyan, ang volume is equal to the integral ng is equal to, di ba kapag ganito, this is equal to, ano ba yung volume nito? Itong this, ang volume nito is, kapag this is, ano na ito? Pi r outside square less ri square, no? Times yung kanyang height. Okay? Ayan. Ito yung ating r outside, din ito naman yung ating r inside, no? So yung height natin, palitan lang natin ito ng dx. Or yung thickness pala, hindi siya height. It should be the thickness. Okay? So mangyayari, ang volume niyan ay pi RO square less RI square and then magiging dt. Palitan lang natin ito. This is equal to pi. I-apply natin yung integral pala. This is pi integral ng yung RO natin, that is y up square less yung RI natin, that is y low square, and then palitan na natin ito ngayon ng dx, no? Yung thickness. So, yan yung formula. Okay, paano naman kapag yung shell method? Okay, so ganito naman yung shell method. For example, meron tayong dito, curve. Tawagin natin na y up is equal to function of x. Then, yung y low, yung nasa baba, function of x sa function of x. Then, papaikutin natin yung strip. Tawagin natin na yung vertical strip nito na yung kanyang is dx. Papaikutin natin dito sa axis of rotation na ito. So, ang mangyayari, parang magiging shell siya, no? Parang mangyayari, parang magiging ganito siya. Kung titignan natin, paano ba i-drawing to? Okay, so magiging ganito siya. Ayan. Okay, kung i-rotate natin ito dito, magiging ganito na siya, no? Parang cylinder, no? Na mayroong butas or hollow na cylinder. So, magiging ganyan. Ngayon, kung ito, paano ba isosolve yung kanyang volume, for example? Nangyari lang yan, na-derive lang yan, yung formula niyan, gamit ang Pappus theorem, no? Ang sabi ng Pappus theorem,
Kapag yung isang area, isang shape, for example, papaikutin mo sa isang axis perpendicular sa kanya or parallel pala, okay? Okay, yan. Papaikutin natin. Ang tawag natin dito ay yung kanyang centroid, no? Bar R. Ito yung bar R na yan ay yung distance magmula doon sa centroid. Ito yung centroid ng area na yan papunta dito. So, paikutin natin. Ang volume niyan is equal to 2 pi and then the area times the bar R. Okay? Ayan. Bar R. Okay? And then, ang volume niyan magiging 2 pi. Yung area niyan ay, so dx, no? So y up plus y low. And then, dx. So ito na yung area natin. Ito na yung area and then, bar R. Okay, ayusin natin. Volume is equal to 2 pi. Yung bar R natin, ito yon banda. Depende na later on. Basta lagay lang muna natin dito na bar R to, bar R. And then, integral ito ng y up plus y low and then dx. Okay, so ganun naman si shell method. And then si ring method or washer method. Yung washer method is kabaliktaran ng ito, this. Sabi yun, this. Kumbaga, kung si halos similar lang naman kung si this, okay, is patayo, si naman is pahiga, parang ganon. Si washer, no? Parang ganito ang mangyayari niyan, no? Ito yung strip mo and then i-rotate mo siya dito. Ayan. So meron kang curve dito na dalawa. Ayan, for example. Dito mo siya paikutin. So ang mangyayari niyan, kung paikutin natin yan, parang magiging ganito, no? Ayusin. Ayan, parang magiging washer, no? Okay, then meron kang thickness dito, siyempre. Ayan. Ganito yung kanyang dy naman to. Parang ganun din lang, ang volume nito is pi, yung yung R outside. Then ito naman yung R inside. Or ayusin na lang natin. Ito yung gitna, for example. Ito ay RO, then ito naman yung RI, or ito RI. So this is equal to pi RO square plus RI square times thickness, no? Okay? Then yung R natin na ito yung RI, that is outside. This is equal to the x right. Then yung ito naman RI, that is equal to x left. Okay? XR kasi nasa right banda yung curve na ito, then left kasi nasa left banda yung curve na ito. Papalitan lang natin to, then pasukan natin ang integral. Ito magiging integral ng x right square less x left square, and then palitan natin ito ng dy, yung kanyang thickness.